Naniniwala ba kayo sa malas? Ako hindi lang naniniwala. Sa akin mismo nangyari yung kamalasan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Efren. Sana maraming mga nakikinig ngayon ang matuto sa pagkakamali ko. May negosyo kami noon, tindahan ng bigas. Kami noon ang may pinakamalaking tindahan ng bigas sa market. Nagbabantay kami ng asawa kong si Gemaline sa market nung may dumaang lalaki na may hawak na itim na box. Lumapit siya sa amin at nagtanong kung gusto raw ba namin ng alahas. Binuksan niya yung box at tumambad yung napakaraming mga singsing, bracelet, necklace at marami pang alahas na ginto. Nakakasilaw pa yung iba. Sabi nung lalaki, totoong ginto raw lahat ng binibenta niya. Mga second hand na alahas. Pinakita niya sa asawa ko yung necklace, tapos sa akin naman yung mga singsing. Hindi mahilig sa mga ganoong bagay yung asawa ko. Pero ako, oo. Hindi ko maipaliwanag. Pero may kung ano sa mga alahas. Napakiramdam ko gumagaan lahat ng problema kapag meron akong suot na alahas. Binalik ni Gemma yung mga necklace na pinatignan sa kanya. Pero ako, naakit ako nung isang singsing na may magandang design na tulad ng alon ng dagat. Ang ganda niya. Mabigat at solido. Tinanong ko kung magkano. Nung sabihin niya yung presyo, natuwa ako. Ang mura lang kasi. Naisip ko noon baka hindi tunay na ginto. Pero kinilatis ko ng mas maigi yung singsing. At nakumbinsi ako na hindi man puro ay ginto pa rin ang karamihan sa materyales noong singsing na yon. Binili ko na. Kinausap ako ng asawa ko. Sabi niya may pamahiin daw sa kanila dati na huwag kang bibili ng mga segunda manong singsing dahil mamalasin ka raw hanggang kamatayan. Hindi ako nakinig. Isang buwan ang nakalipas nang madisgrasya ako sa motor na sinasakyan ko. Susunduin ko lang dapat yung kapatid kong babae. Kaso may lumabas bigla na motor doon sa intersection. Parehas kaming lumipad sa ere. Na-ospital ako dahil bali yung kanang kamay ko. Kinailangan pang isimento para gumaling. Yung tindahan namin ng bigas, unti-unting nalugi. Kumonte yung mga bumibili. Hindi namin alam kung anong dahilan. Halos wala na sa kalahati yung kinikita namin sa isang buong araw. Ilang beses din na inamag yung ilalim ng mga nakaimbak naming bigas. Kahit maayos naman ang pagkakatago. Lugi talaga. Nagsara kami matapos ang isang taon. Matapos yun, lagi na kaming nag-aaway ni Gemma. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Naghiwalay din kami. Depressed na depressed ako noong mga panahon na yun. Nasa bahay lang ako lagi. Minsan hindi na ako kumakain o naliligo. Tulog lang ako ng tulog sa kwarto. May isang gabi noon na lasing ako. Naalala ko bigla yung tungkol sa singsing. Binuksan ko yung lalagyan at kinuha ko yon. Naglakad-lakad ako papunta doon sa may tulay. Tinitigan ko muna yung singsing. Habang hawak ko yon, may mahinang bulong na narinig ako doon sa gilid ng singsing. Huwag mong gawin. Yun ang sabi niya. Binato ko sa rumaragasang tubig yung singsing. Tama yung ginawa ko. Nawala lahat ng kamalasan ko sa buhay. Hindi ko alam kung paano, pero nagkaayos uli kami ni Gemma. Napag-isipan niya raw lahat at sabi niya ay mahal pa rin niya ako. Nakapagtayo uli kami ng negosyo at balik na sa dati ang lahat. Pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hindi na ako bibili ng kahit anong alahas na segunda mano, kahit gaano pa kamura o kaganda. Magandang araw po mga kapasta. Ako ay tagahanga ng mga kwento nyo. Simula pa noong bago mag-pandemic. Ang tagal na rin pala. Halos lahat ata ng uploads nyo sa channel ay napakinggan ko na. Kahit yung asawa kong si Gary, na-impluwensyahan ko na sa pakikinig sa inyo.
Riza ang pangalan ko. Gumagamit kami dati ng pills para hindi ako mabuntis. Mahirap kasi ang buhay. Lagi naming napapag-usapan ng asawa ko na magbubuntis lang ako kapag pareho na talaga kami na ready at may panggastos na kami sa lahat ng kinakailangan ng baby. Noong 2017, nag-decide kami na yun na ang taon para magkaanak. Ang dali lang. After ilang tries namin ay nalaman ko isang hapon na nag-positive yung pregnancy test ko. Tuwang-tuwa kaming mag-asawa. Maingat kami sa pagdadala ng baby kasi ang dami na naming kakilala na nakunan at ayaw naming mangyari sa akin yun. Nasa sala kami isang beses nung may ipakita sa akin si Gary. Crib ng baby. Binibenta sa Facebook. Ang ganda ng crib at halatang hindi gaanong nagamit. Mura lang yung benta. Naisip ko nga kawawa naman kasi baka may nangyari doon sa baby kaya gusto nang ibenta ng magulang. Chinat ni Gary yung may-ari at after isang linggo, na-i-deliver na sa bahay yung crib. Gusto nga sanang dagdagan ni Gary yung bayad namin, kaso tumanggi yung may-ari. Makalipas ang ilang buwan, nag-leave na ako sa trabaho. Laging nasa bahay na lang ako, nagpapahinga, kumakain, nanonood ng kung ano-ano sa TV. Mga alas 6 ng hapon, wala pa si Gary kasi overtime siya. Nagsaing na ako at siya na lang daw ang magdadala ng ulam namin. Nakahiga ako sa kama kasi parang nagka-cramps yung likod ko. Nakarinig ako ng iyak. Galing doon sa isa pang kwarto sa bahay namin na para sa mga guest. Doon namin nilagay pansamantala yung crib. Kinabahan ako bigla kasi bakit naman magkakaroon ng iyak ng baby sa bahay? Nasa tiyan ko pa nga yung anak namin. Dahan-dahan akong pumunta doon sa pinto at tinulak ko yun. Madilim sa loob pero may konting liwanag galing sa bintana. Tumingin ako doon sa may crib. May baby na nakahiga doon. Hindi mapakali. Parang nagugutom. Lumapit ako. Nakita ko na parang gawa sa usok lang yung baby. Tagos yung tingin ko sa kanya. Palakas ng palakas yung iyak ng baby. Umabot sa puntong hindi na yun iyak, kundi sigaw na. Nakakapagtaka kasi hindi ako natakot. Siguro dahil naaawa ako doon sa kaluluwa ng baby na nandoon sa crib. Hinawakan ko yung crib at bahagyang inalog yun para pakalmahin yung baby. Kumanta-kanta din ako at sinasabi ko paminsan-minsan yung salitang tahan na. Ilang minuto rin yun at nakikita ko nga na kumakalma yung baby. Humihina yung iyak niya at sinusupsup niya yung daliri niya. Nakatulog yung baby. Kumakanta pa rin ako at ilang saglit pa naglaho na yun na parang bula sa paningin ko. Hinawakan ko yung crib kung saan nahiga yung baby. Mainit pa rin. Parang may totoo talagang baby na nahiga doon. Bigla akong naiyak tapos bumalik na sa kama. Alas 7 na nakauwi noon si Gary. Sabi niya ang dami raw nilang tinapos. Niyakap ko siya at sinabi na mas mabuti na ipabless muna namin yung crib bago gamitin sa sarili naming anak para yung dating may-ari nun ay matahimik na rin. Pumayag naman si Gary. Yun nga, hindi na nagparamdam sa akin yung baby sa crib. Ginamit yun ng anak namin hanggang sa natutunan na niyang maglakad mag-isa. Hiling ko lang siguro sana nasa mabuting kalagayan yung kaluluwa ng baby na dating nagmamay-ari ng crib na yon. Sir Neb, sana po ay mapansin niyo itong story ko. Tawagin niyo na lang po akong Pancho. Isa rin po ako sa mga mahilig makinig at magbasa ng mga kwento. Mapa-horror man, comedy o romance. Mahilig po kasi talaga ako sa mga kwento. Pasalamat ko nga at nauso itong mga narration channel. Kahit may ginagawa ako, ay pwede akong malibang sa mga kwento. Pero noong hindi pa ako marunong mag-YouTube,
pagbabasa talaga ng mga nobela ang libangan ko. Suki ako ng mga bookstore, lalo na yung mga second-hand book sale na makikita sa mga mall. Naglalaan talaga ako ng baon ko noon para makabili ng mga lumang libro. Marami akong koleksyon na libro. Merong horror, adventure, fantasy at romance. Pero sa lahat ng yan ay may libro talaga na kamuntik ng sumira sa relasyon namin ng pagbabasa. Mula kasi nang basahin ko ang librong yon ay binabangungot na ako. Akala nyo ay horror o thriller ang genre ng librong tinutukoy ko? Mali po. Romance talaga yon. Walang elemento ng horror yung nobela na yon. Purong kilig at pagmamahal lang talaga. Kaya nagtataka ako kung bakit grabe yung bangungot ko nung mabasa ko yon. Noong umpisa ay hindi ko pa pinansin yung nakakatakot kong panaginip matapos kong magbasa ng ilang pages ng nobelang yon. Yung panaginip ko nga pala ay tungkol sa isang babaeng pinagsasamantalahan ng 3 lalaki. Sobrang visual ng panaginip ko na parang naroon ako sa mismong eksena at pinapanood ang kababuyan noong 3 sa umiiyak na biktima. Hindi makasigaw yung babae dahil yung panty niya ay nakasaksak sa bibig niya. Kabadong kabado ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong tulungan yung babae pero naninigas yung katawan ko sa takot doon sa 3 lalaki. May baril kasi na nakatutok sa sentido noong babae at natatakot ako na sa akin yun ibaril kapag nakialam ako. Hindi ko alam kung gaano katagal na hinalay yung babae pero nung makatapos yung 3 lalaki ay tuluyan nga siyang binaril sa ulo. Paggising ko kinaumagahan ay tandang-tanda ko pa yung mga detalye sa panaginip ko pero hindi ko na lang pinansin dahil baka random panaginip lang yun. Sa halip ay nagdasal na lang ako na sana ay hindi na uli ako managinip ng nakakatakot. Nung sumunod na gabi ay nagbasa uli ako ng ilang page ng romance novel at nang makatulugan ko yung pagbabasa noon ay ito na naman yung bangungot ko. Ganun pa rin, tungkol pa rin sa babaeng hinahalay. Pero ang mas nakakatakot ay nakatingin siya sa akin na parang kinukonsensya niya ako. Parang may kasalanan din ako sa nangyayari sa kanya. Nagising na lang ako dahil ginising ako ng ate ko. Ungol daw kasi ako ng ungol habang hawak ng mahigpit yung binabasa kong libro. Doon ko na kinuwento sa kanya yung tungkol sa napapanaginipan ko. Sabi lang ni ate ay wag ko raw masyadong isipin yun tuwing gising ako dahil baka pinaglalaroan na ako ng sarili kong isipan. Sinunod ko naman yung payo niya. Bukod doon ay hindi muna ako nagbasa ng libro para hindi mapuyat. Effective naman. Hindi ko na nga napanaginipan yung rape scene. Nung maisipan ko ulit magbasa ng novel ay isang hapon yun. Pero nakatulog uli ako. At syempre pa ay nanaginip na naman ako tungkol sa panghahalay. Ang nanay ko naman ang gumising sa akin dahil naririnig niya yung pag-ungol ko. Nakapatong pa raw sa mukha ko yung libro. Kaya akala ni nanay ay hindi ako makahinga. Doon ko nga napagtagpi-tagpi yung mga pangyayari. Baka ako may kinalaman yung libro sa panaginip ko. Tinago ko yung librong yon at sa halip ay ibang libro ang binasa bilang experiment. Horror pa nga yung binasa ko pero hindi ako nanaginip ng masama. At ayun na nga, doon ko na-realize na yung romance novel talaga ang dahilan ng mga bangungot ko. Kung bakit ay hindi ko alam. Baka may nangyaring hindi maganda sa dating nagmamay-ari ng librong yon at sa akin pinapakita. Tinapon ko yung librong yon, Sir Neb, at magpasa hanggang ngayon ay hindi na uli ako bumili kahit na bagong kopya ng The Notebook ni Nicholas Sparks. Ambo nga po pala, taga Bulacan. Magbabahagi lang ako ng kwentong matagal ko na rin gustong i-share dito. Kaso nahihiya akong magpasa nung una. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang restaurant dito sa Bulacan, may kakaibang nangyari sa akin at sa cellphone na binili ko.
Walang-wala talaga ako noon, Sir Neb. Lahat ng sahod ko napupunta lang sa gastos namin sa bahay. Na-stroke kasi noon si Papa, kaya kailangang maghigpit ng sinturon. Nauuso na rin noon yung mga smartphone. Nakakainggit yung mga katrabaho ko. Ako na lang kasi yung dikipad ang ginagamit na cellphone. Kaya madalas ay nakatago lang sa bulsa ko kahit may tumatawag. Nahihiya ako na ipakita sa kanila. Naglalakad ako pa uwi isang gabi nung madaanan ko itong lalaki sa gilid ng bangketa. Sa madilim na bahagi, may cellphone na nakapatong doon sa mesa niya. Iisa lang talaga na cellphone. Lumapit ako at nagtanong ng presyo. 500 lang daw. Total second hand lang naman. Hindi na ako nagdalawang isip. Binayaran ko agad at umuwi na. Doon na nagsimula yung mga kakaibang pangyayari. May tumawag isang gabi. Patulog na ako nun. Walang rumerehistrong number na imposible. Sinagot ko. Boses lalaki yung narinig ko. Tinanong niya kung ako raw ba si Ambo. At sabi ko naman oo. Tumawa siya ng malakas at sabi ay konting panahon na lang daw at dadalawin na niya ako. Konting panahon na lang at magkikita na kami. Sinara ko yung tawag. Nakakatakot yung boses kasi. Akala ko talaga prank lang yun. Pero sumunod na gabi, tumawag uli siya. Tinatanong kung sabik na raw ba ako na makita siya. Sabi ko hindi. Tinanggal ko na yung SIM card nung telepono. Pero sa ikatlong araw, nagawa niya pa rin akong tawagan kahit wala ng SIM yung phone ko. Huwag na raw akong maghirap pa kasi hindi ko raw siya matatakasan. Tapos binanggit niya yung pangalan ni Mama, Papa at mga kapatid ko. Kahit yung girlfriend ko kilala niya. Yung boses niya ang sobrang nakakapangilabot at kapag tumatawa siya, nagsisitaasan yung balahibo ko. Tinapon ko yung cellphone sa pader. Nabasag yun. Nagsara yung screen. Ilang minuto kong tinitigan. Napatalon ako nung makita na kahit sira na yung phone, ay nakatawag pa rin siya. Napaka-imposible. Isa lang ang naging konklusyon ko, na hindi normal ang cellphone na yon o yung nilalang na tumatawag. Pumunta ako sa kusina at doon ko yun nilagyan ng gas at sinilaban. Tsaka lang natigil yung mga tawag. Iyon ang unang beses na natakot ako ng ganoon sa buong buhay ko. Dati hindi ako naniniwala sa mga paranormal, pero dahil sa karanasan na yon, ay naniniwala na ako. Sobrang nagsisi ako na binili ko yung cellphone na yon. Sayang yung 500. Awa naman ng Diyos, pagkatapos nun ay na-promote ako sa trabaho at nagawa akong bumili ng bagong cellphone. Yung matino na at walang tumatawag para takutin ako. Trigger warning sa mga nakikinig. May sensitibong topic na kasama ang kwentong ito. Kayo nang bahala kung pakikinggan nyo o hindi. Hindi sa akin ang kwento. Bale, karanasan ito ng kaibigan kong si Hana na nagpakamatay noong 2016. Sir Neb, iniba ko na lang yung pangalan niya para na rin sa privacy. Bago niya pa mabili yung painting na yon, alam na naming malungkuting tao si Hana. Lagi siyang depressed at parang dala-dala lagi yung problema ng mundo. Ilang beses na siyang kumonsulta sa mga therapist, pero pakiramdam daw niya pineperahan lang siya ng mga ito. Kasi wala namang nagbabago sa kanya. Kahit ilang therapist pa ang puntahan niya. Kasama ko si Hana nang makita namin sa isang antique shop ang maliit na painting ng isang batang babae na nakapula. May hawak siyang stick na kahoy, tapos nakatitig sa direksyon sa labas ng painting. Ang creepy nung itsura ng painting at medyo mahal din siya. Tinanong ni Hana yung store kung sino ba yung pintor nun. At sabi nung bantay, hindi daw niya alam. Bale, nakuha lang daw nila ito bilang donation sa store nila. At lahat ng bumibili nito, binabalik din yung painting pagkatapos ng ilang buwan.
Hindi raw niya alam kung bakit. Kasi base sa personal niyang karanasan, hindi naman daw haunted yung painting. Binili pa rin ni Hana yung painting na yon. Ilang araw lang ang lumipas ay napansin ko na hindi nagpaparamdam si Hana. Ganoon siya kapag inaatake na naman ng matinding depresyon. Ilang beses ko siyang chinat sa messenger pero wala. Naisip ko puntahan na lang sa bahay. May susi ako nung kwarto niya kaya pumasok na ako. Tulog si Hana. Hinintay ko siyang magising. Nagulat siya nung makita niya na nagluluto ako sa kusina. Sabi niya 2 days na raw siyang hindi kumakain. Kinakausap daw kasi siya nung painting. Yung bata, nagsasalita raw. Nagalit ako. Kinuha ko yung painting at binato sa basurahan. Sabi ko dapat hindi niya na binili yun kasi mas lalo lang lumalala yung depresyon niya. Nagalit din siya sa akin. Kinuha niya yung painting at binalik sa dingding. Hindi ko raw pwedeng gawin yun kasi magagalit sa kanya yung nakapulang bata. Doon muna ako natulog kasama niya. Nagkwentuhan kami at ayun nga, umokay ng konti yung kalagayan niya. Kinagabihan, tulog na ako nung bigla akong gisingin ni Hana. Seryosong seryoso yung mukha niya. Sabi niya sa akin, kinakausap na naman daw siya nung painting. Sabi ko, imposible yun. Tinuro niya yung painting at muntik nang malaglag yung mga mata ko nung makita ko na wala doon yung bata. May narinig kaming yapak galing sa kusina. Niyakap ko si Hana. Bumukas ng dahan-dahan yung pinto at pumasok yung bata na galing sa painting. Pula yung damit, mahaba yung itim na buhok. Dumiretso siya sa painting at tumalon siya papasok dun. Pakiramdam ko mababaliw ako nung mga oras na yun. Parang sasabog yung ulo ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Hinatak ko si Hana at lumabas kami ng bahay niya. Naghanap ako ng taxi na maghahatid sa amin sa isang hotel. Doon na lang kami matutulog. After ng pangyayaring yun, mas lumala yung kalagayan ni Hana. Pinatapon ko na sa kanya yung painting at ginawa niya naman. Pero huli na siguro. Dinala namin siya sa mental hospital. Ilang buwan siyang nandoon. Hindi ko na lang po idedetalye kung bakit namin siya dinala doon. Medyo sensitibo po kasi yung nangyari. Kapag dumadalaw ako kay Hana, isa sa mga lagi niyang kinukwento na dinadalaw pa rin siya nung nakapulang bata. Nalaman na lang namin na may nakuha raw patalim itong si Hana at gamit yon ay nagawa niyang kitili ng sariling buhay niya. Sir Neb, naniniwala ako na isa sa mga dahilan ng paglala ng kalagayan niya ay yung painting na yon. Malamang ay hindi siya tinigilan nung nakapulang bata. Hinanap ko sa bahay niya yung painting at ako mismo yung nagsunog nun. Mas mabuti na siguro yun para wala na ring ibang tao na mabiktima yung painting na yon. Magandang hapon po. Ang pangalan ko po ay Rachel. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal kong karanasan na may katagalan na rin namang nangyari. 90s pa ito at mabuti na lang na hindi ko nadala hanggang sa pagpasok ng 2000 dahil baka hindi na ako nakaahon sa kahirapan kung nagkataon. Ganito po kasi yun. Nakakahiyamang aminin ay may pagka-social climber talaga ako noong kabataan ko. Mabuti na lang nga at nitong nagkaedad na ako ay narealize ko rin ang mga pagkakamali ko. Noon talaga kahit magkanda utang-utang ako, basta lang makaporma at makasabay sa mga kakilala kong may kaya, ay gagawin ko. Yung mga damit, bag, sapatos at alahas ko noon ay puro branded. Hindi ako bumibili ng mga fake o kahit ng AAA grade dahil ayokong mapagtawanan ng mayayaman kong kakilala. Hindi lang nila alam, panay second hand at kadalasan pa nga ay pangatlo o pang-apat na ako sa nagmamay-ari ng mga branded kong damit. Ang hirap makipagsabayan, lalo na kung simpleng empleyado ka sa kumpanya. Pero dinaan ko nga sa mga utang at iba't ibang racket
May nabili ako noon na Gucci bag. Paborito ko yung gamitin dahil sobrang iconic ng Jackie bag na yon. Hindi ko na lang maalala yung presyo, pero sa pagkakatanda ko ay Espanyol na byuda raw ang unang nagmay-ari noon. Binenta niya nang mamatay yung kanyang asawa dahil wala na siyang pantustos sa sarili niya. Bankrupt daw yata yung lalaki kaya nagbaril sa ulo, tapos ayun ang nangyari sa byuda. Pinagbebenta yung mga gamit niya para makapagsimula ulit. Tuwang-tuwa ako sa bag ko. Pansinin pa lalo na kapag nagka-clubbing ako kasama yung mga alta friends ko. Feel ko na kabilang ako sa kanila. Ang hindi nila alam ay mura ko lang nabili yung bag. Kaya lang ay parang may kabuntot na malas yung bag na yon. Magmula kasi nang mapa sa akin yon ay kung ano-ano nang ang kamiserablehan ang dinanas ko. Actually, noong binili ko yung bag na yon ay nawalan ako ng wallet. Nalaman ko lang nung nasa bahay na ako. Tas-tas na ang bag kong generic na nabili sa SM. Pero ang naisip ko na lang noon ay mabuti at nabili ko na yung Jackie bag. Dahil kung hindi ay limas ang pera ko. Wala na rin naman kasing laman kundi 200 yung wallet kong nawala. Kaya hindi ko na gaanong inintindi. Kahit na may kalakihan pa rin ang halagang yon noong taon na yon. Sunod ay naging anemic ako. Kaya kinailangan kong magpagamot para makarecover. Habang nagagamot ako ay nagkaroon ng problema sa kumpanya at kinailangang magtanggal ng mga empleyado. Isa ako sa mga minalas. Nahirapan akong makahanap ng trabaho pagkatapos noon. Sir Neb, halos 1 buwan akong jobless at nalimas ang ipon ko. Dahil una sa lahat ay kukunti naman yun dahil nga sa kakabili ko ng luxury items. Bandang huli ay napilitan akong magbenta ng mga gamit para may maipang gastos. Isa-isang nabenta ang mga bag ko hanggang sa kinonsider kong ibenta yung Jackie bag. Noong gabi bago ko ibenta yung bag ay napanaginipan ko ang isang babae na hinahampas ng bag na yon ng isang lalaki. At nang hindi makontento ay binuksan ng babae yung bag at may kinuhang baril mula roon na siya niyang pinutok sa sentido noong lalaki. Nagising kaagad ako at laking gulat ko pa nga dahil biglang nahulog mula sa kinalalagyan nito yung Jackie bag. Sir Neb, minadali kong mabenta yung bag na yon kahit na palugi na. 6,000 ko lang yun binenta para lang mawala na sa akin dahil sa masamang kutob ko ukol sa totoong dahilan ng kamatayan ng asawa noong byuda na naunang nagmay-ari ng bag na yon. 2 araw nga lang at nabenta ko na yung bag. Same day pagkabenta ko ay tinawagan ako ng isang kumpanya para sabihing bumalik na ako para sa final interview. Natanggap ako sa trabaho at mas mataas pa yung offer sa akin doon kaysa sa dati kong trabaho. Gumaling ako mula sa anemia at nakabangon sa buhay. Masasabi kong yung bag na yun talaga ang nagdala ng malas sa akin. Siguro nga kasi ay dahil masalimuot ang kanyang pinagmulan. Sana lang ay hindi na sumabit sa napagbentahan ko yung kamalasang hinatid nun sa akin. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Kwento ito ng papa ko. Guido ang pangalan niya. Dati raw sa Isabela sila nakatira. Doon na siya nag-aral hanggang high school. Tapos noon lumipat sila dito sa Tarlac at nakapangasawa siya ng lokal. Si mama na yon. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si papa. Mahirap kasi ang buhay. Si lolo pangingisda lang ang trabaho. Habang si lola naman, gumagawa ng asin na pinagpapalit nila ng mga bigas at prutas sa market. Matapos nga yung high school, naisipan ni papa na pumasok ng trabaho doon sa kumpanya na tumatastas ng mga troso para gawing plywood. Kwento ni papa, sobrang bigat daw ng trabaho doon. Buti at batak naman siya sa mabibigat na trabaho. Ang dami naming narinig na kwento kay papa tungkol sa mga karanasan niya sa trabaho noon. Maraming beses na muntik pa siyang mapahamak.
At merong isa na nakasaksi raw siya ng isang katrabaho na naputulan ng kamay sa makinarya. Pero hindi yun ang kwento kong ibabahagi, Sir Neb. Sa bahay kasi nila Papa, walang furniture. Gumagawa lang daw si Lolo ng mga bangko na gawa sa mga tinabas na puno para may maupuan sila sa bahay. Naisip ni Papa na sa una niyang sahod ay bibili siya ng upuang sofa. Isa lang para may komportable naman silang maupuan kapag tumatambay sa bahay. May nadaanan kasi siyang sofa na binibenta sa market ng second hand. Binili raw niya agad yun. Nanghiram siya ng tricycle sa isang kaibigan at inuwi niya sa bahay yung upuan. Masayang masaya raw si Lolo noong makita yung upuan. Kaso may problema. Kasi kahit sino raw ang umupo doon sa upuan ay nakakaramdam ng kakaiba. Hindi siya komportableng upuan. Wala naman siyang umbok. Walang mga nakausling metal o anuman. Pero kapag nakadikit na raw yung puwet mo sa upuan, para bang hindi ka mapakali. Yun bang pakiramdam mong may mangyayaring masama kahit na wala naman. Dahil nga doon, wala masyadong umuupo doon. Ginawa na lang patungan ng mga damit. Isang beses raw ay umuwi ng gabing-gabi si Papa galing sa trabaho. Hindi raw kasi dumating agad yung dapat na papalit sa kanya, kaya hindi siya kaagad nakaalis. Bayad naman daw yun kaya walang problema. Nung umuwi siya, naglakad na lang siya kasi wala nang papara sa kanyang tricycle. Karamihan daw ay nakagarahe na. Dumating siya halos alas 11 na ng gabi. Sarado na raw yung mga ilaw kasi tulog na lahat ng tao sa bahay. Halos walang makita si Papa nung oras na yon. Konting anino lang. Pagbukas niya ng pinto, may nakaupo sa sofa. Malaking tao. Pero una agad na inisip ni Papa ay si Lolo lang yun. Malamang hinihintay siya. Lumapit siya para magmano. Naamoy niya raw yung sobrang bahong amoy na galing doon sa lalaking nakaupo. Hahawakan niya sana yung kamay ng lalaki nung makita niya na yung kamay ay nilalangaw. May malalaking sugat at yung isang dulo ng daliri kita na pati yung buto. Napaatras si Papa. Pagtingin niya sa mukha ay alam niyang hindi yun si Lolo kasi wala raw itong mukha. May ulo pero walang mata, ilong o bibig. Tumakbo si Papa sa switch ng ilaw at pagbukas niya, wala na yung nilalang na nandoon sa sofa. Dumiretso agad si Papa sa kwarto at nagtalukbong. Kinabukasan, hinanap daw niya yung nagbenta sa kanya ng upuan. Pero wala na. Sabi ng mga tindera ay umuwi na raw sa bayan nila. Tinago na lang sa likod bahay yung upuan. Walang bubong yung paglalagyan sa likod bahay. Kaya makalipas ang ilang buwan ay nasira na yung upuan at tuluyan na nilang tinapon. Hindi na raw nadiskubre ni Papa kung sino yung lalaking nakita niya nung gabing yon. Alam ko po na gasgas na ang kwentong horror na tungkol sa damit na nanggaling sa ukay-ukay. Pero sana ay mabasa niyo pa rin ito. Dahil kahit na gasgas ay totoong kwento naman po ito. Sir Neb, ako nga pala si Johnson. Isa akong server sa restaurant at hindi naman ganoon kalaki ang sinasahod ko. Kaya tipid na tipid ko rin ang sarili ko. Gayunpaman ay isa pa rin akong 26 years old na kaligayahan ng matatawag ang pagkakaroon ng bagong damit. Yun nga lang ay hindi masasabing tunay na bago dahil nanggaling pa nga sa ukay. May pagyabang kong magaling akong maghanap ng quality ng mga damit at pantalon sa ukay. Kumbaga, eksperyensyado na ako sa larangan ng ukayan. Sa ganoong dahilan ay kadalasan na nagpapasama pa sa akin yung mga kapatid kong babae para makabili ng quality pero murang damit sa ukay. May nabili ako noon na branded na damit sa ukay. Legit na North Face yung shirt pero 100 ko lang nakuha. Hindi ko na binitawan
kasi baka mapansin pa ng tindera at baguhin yung presyo. E di tuwang-tuwa ako. Ang kapal ng shirt kaya alam ko talaga na original. Kaya lang ay amoy malansa yun. Parang amoy isda. Hinayaan ko na lang kasi mawawala rin kako yun sa laba. Fast forward, nalabahan, naisampay at natuyo na yung damit na yun. Pero nung amuyin ko, ay naroon pa rin yung lansa. Naisip kong ibabad sa Fabcon. Pero nung matuyo ay ganoon pa rin. Mabango nga pero lumalaban yung malansang amoy. May nakapagsabi na ibabad ko raw sa suka at baking soda. Kaya ganoon nga yung ginawa ko. Kaso ay ayaw pa rin nga mawala nung lansa. Sa puntong yun ay hinayang na ako. Original pa naman yung damit at ang ganda. Kaso ay kapag sinuot ko, baka mapagkamalan akong syokoy kasi nga sa amoy. Kung ano-ano na ang ginawa kong paraan para mawala yung lansa noon. Hanggang sa bandang huli ay sumuko na lang ako. Bala ko sanang itapon na lang yung damit. Pero nakalimutan ko na rin at hinayaan na nakabilad sa arawan ng halos isang buong linggo. Dahil sa tagal noong nakasampay ay naisip ko na baka sakaling nawala na yung amoy. Pero nung singhutin ko kamuntik na akong masuka. Lalo lang tumingkad yung lansa noon. Nag-amoy bulok na nga. Tinapon ko na yon sa basurahan kasi nga nabuisit na ako. Pero nakita ni nanay kaya nagalit siya. Dahil masama raw ang nagtatapon ng maayos pang damit sa basurahan. Sinabi ko na amoy bulok yung damit kaya hindi na kako yun maayos. Tinanong ni nanay kung saan daw ba yun nanggaling at nakagalitan pa ako. Hindi ko raw kasi sinusunod ang sinabi niya noon pa. At sa totoo lang po ay may katwiran ng nanay ko. Hindi ko nga sinusunod yung bilin niya na ibabad muna sa asin ang mga nabibili kong damit sa ukay-ukay. Hindi raw kasi alam kung saan nanggagaling ang mga damit doon. Kaya mabuti nang linisan ng asin na kilalang pantaboy ng masasamang espiritu. Sayang lang at hindi ko nakuhanan ng video o picture yung t-shirt. Dahil noong binabad na yon ni nanay sa tubig na may asin, ay laking gulat na lang namin kasi umusok yung damit. Hindi naman malakas na usok, kundi yung kagaya ba ng usok ng katol. Grabe talaga yung kilabot ko noon. Napaantanda ang nanay ko at bigla pang nagnovena kahit na walang hawak na rosaryo. Mga kalahating minuto sigurong umusok yung damit. Pagkatapos ay bumula yung tubig na para yung kumukulo. Hinayaan namin yung damit sa palanggana dahil hindi na namin alam ang susunod na gagawin. Kinabukasan ng hapon, pag uwi ko ay nakita kong nakasampay yung t-shirt. Tuyo na rin at sisinupin na lang. Nilapitan ko yon at inamoy. Amoy Fabcon na. Nawala na yung lansa. Sobrang bango pa nga. Kinilabutan lang ako lalo. Katunayan kasi yon na tama nga ang nanay ko. May masamang espiritong nananahan sa damit. Kaya yun mabaho. Hindi ko na rin sinuot yung t-shirt na yon kahit pa mabango na siya. Natakot na ako Hindi ko na alam kung nasaan na yun ngayon. Ang alam ko pinamigay ng nanay kasi hindi ko talaga sinuot yun. Good morning, Sir Neb. Ako nga pala si Vincent. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwentong naranasan namin nung minsan kaming bumili ng second hand na crib sa Facebook Marketplace. Paalala lang po na hindi ko sinisiraan yung mga second hand goods na nabibili natin. Ito base lang naman sa aming naranasan at sana ay hindi rin danasin ng ating mga kapasta. 2017 nung isilang ng asawa kong si Maria ng panganay naming si Vivian. Nung mga panahon na yon ay hindi pa mag-aanggaan ang buhay naming mag-anak. Ang mga gamit ni Vivian ay yung mga abot kaya lang ang halaga. Pinakamahal na binili namin para sa kanya ay yung crib na second hand nga. Sabi sa description ay 4 na taong gulang na yung batang nagmamay-ari noon. 2 years lang daw na nagamit yung crib dahil nakakatakas na roon yung baby. 2 years na na-stuck
At dahil maglilipat na ng bahay yung pamilya, ay nagde-declutter na ng mga hindi kailangan. Nabili lang namin sa halagang 1.5 yung crib. Maganda pa at mukhang bago. Halatang alaga ng may-ari. Kulay puti yun na gawa pa sa kahoy, kaya talagang good deal. Malaki rin at mataas. Naisip namin na magagamit pa ng magiging kapatid ni Vivian yung crib kung magiging maingat lang kami, dahil halatang gawa yun sa matibay na kahoy. Kamuntik pa ngang hindi magamit yung crib dahil ayaw pumayag ni Marian na hiwalay silang matulog ni Vivian. Nagagamit lang yon kapag umaga at gising silang mag-ina, tapos may kailangan gawin si Marian. Noong umpisa ay maayos naman. Umiiyak si Vivian kapag naiiwang mag-isa sa crib, pero inakala namin na normal lang yun dahil pwedeng natatakot siya kapag walang kasama. Hanggang isang beses na nakaidlip si Marian habang nasa crib si Vivian. Nagising si Marian dahil sa malakas na iyak ni Vivian. Talagang sumigaw daw yung anak namin. Isipin nyo na lang ang 2 months old na baby na umiiyak ng pasigaw. Halos mapalundag daw si Marian sa gulat at dali-daling nilapitan yung anak namin. Nataranta siya nung makita yung 3 malalalim na kalmot sa braso ng baby namin. Sinugod niya sa ospital si Vivian dahil sa takot na baka pusa ang may gawa noon at ma-rabies pa. Iyak ng iyak yung asawa ko noon at sinisisi yung sarili niya sa nangyari. Nawalan siya ng tiwala sa sarili na kaya niyang alagaan si Vivian. Kaya pinakiusapan namin ng mama niya na samahan muna kami sa bahay. Pagdating ni mama ay tsaka nabigyang linaw kung bakit iyak ng iyak si Vivian kapag naiiwan sa crib at kung ano talaga ang may gawa ng mga kalmot sa braso niya. May third eye kasi si mama at nang makita niya yung crib ni Vivian ay napadasal siya. Inutos ni mama na ilabas yung crib at pabendisyonan. May nakatira daw kasing nilalang doon na may matatalas na kuko at ngipin. Pinaglalaruan at tinatakot daw nito ang anak namin. Sa galit ko noon, Sir Neb, ay sinilaban ko yung crib. Ang sabi ni mama ay nakakadena raw sa crib yung nilalang na may matatalas na kuko. Kaya nung silaban ko yung crib ay hindi ito magkanda-ugaga sa paghila sa kadena para makawala. Pero nilamon din daw ng apoy. Hinanap ko ulit sa Facebook yung binilan namin ng crib, pero nawala na yun. May nakita kaming kapangalan niya at minessage namin ni Marian, pero hindi niya kami sinagot. Wala kaming ideya kung active pa yung account na yun o ano. Hindi rin namin tiyak kung alam nila ang tungkol sa nilalang sa crib, dahil kung oo ay grabe namang sama ng ugali nila. Idadamay pa nila yung anak namin. Hindi naman kami natakot na bumili uli ng second hand na gamit mula sa marketplace. Pero hindi na kami bumili ng gamit para sa baby namin. At higit sa lahat ay pinabebendisyonan muna namin yung gamit bago ipasok sa bahay. Magandang gabi po, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang mga maririnig nyo ngayon ay kwento lang ng tito ko na taga-Canada. Justin ang pangalan ni tito. Almost 8 taon na siyang OFW sa Canada. Natatandaan ko bata pa ako nung ihatid namin siya sa airport. May kinuwento siya sa amin nung umuwi siya nitong 2023. Isang nakakatakot na kwento na alam kong magugustuhan ng mga kapasta natin, kaya isishare ko na dito. Mahilig si Tito Justin na maglibot-libot kung saan-saan doon sa Canada. Sabi niya maraming Canadians daw kasi ang madalas magpalit ng mga gamit sa bahay nila, kahit okay pa naman ang mga ito. Usually mga TV, upuan, oven, bookshelves, cabinet. Nilalagay lang daw nila ito doon sa labas ng gate nila para pick upin ng mga trash collector. Ang ginagawa raw ni Tito ay siya mismo ang kumukuha ng mga gamit na pwede pa at nilalagay niya sa likod ng kotse niya. Isang beses ay nakakuha siya ng queen size na kama
na medyo may kalumaan na rin daw, pero okay pa naman. Malinis, walang butas, walang mancha. Talagang kupas lang yung kulay. Laba lang daw ang katapat ng kama na yon. Inuwi nga ni Tito at pagkatapos ay pinalitan niya yung maliit na kama na higaan niya. Nung una, komportable siya sa bago niyang higaan. Ang lambot daw dahil bagong laba at amoy Fabcon. Mga 1 week ang lumipas, tsaka siya nakaranas ng mga bangungot. Ganito raw yung napapanaginipan niya. Nakahiga siya sa kama at nakatingin sa kisame. Tapos maririnig niya yung mga yapak galing sa pinto. Pag tinignan niya, makikita niya ang isang matandang lalaki. Napapaibabaw sa kanya at sasakalin siya hanggang sa magising siya mula sa pagkakatulog. Halos gabi-gabi raw nangyayari ang ganoon. Naisip niya kalaunan na nagsimula lang yung mga bangungot nung palitan niya yung kamang higaan niya. Sinubukan niyang humiga sa dati niyang kama at nawala yung masasamang panaginip niya. Tinapon niya yung kama kinabukasan. Hula raw ni Tito, baka yung dating gumamit ng kama na yon ay namatay na. At pwede rin daw na totoo yung nangyayari sa panaginip niya. Baka raw ganoon pinatay yung may-ari. At dahil ginagamit nga niya yung kama, ay nararanasan din niya kung anong naranasan nung namatay na tao. Gusto raw niya sanang malaman, kaso kung magtatanong-tanong daw siya doon sa lugar kung saan niya nakuha yung kama, baka akusahan pa siya ng kung ano. Simula raw noon, iniwasan na ni Tito na kumuha ng mga personal na gamit ng tao. Kahit pa yung mga patapon na. Baka raw kasi mauwi na naman niya sa bahay niya ang kung anumang misteryo ang meron sa mga gamit na yon. Magandang araw po sa lahat. Ang pangalan ko ay Benong. Ang ikukwento ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Bata pa ako ay negosyo na ng kapitbahay naming si Mang Ikong ang paggawa ng mga muebles na gawa sa kahoy. Meron siyang shop sa harapan ng kanilang bahay at madalas silang mag-away ng nanay ko dahil sa alikabok na sanhi ng pagkiskis niya ng kahoy. Pero bilang magkatabing bahay nga lang kami, ay hindi naman seryoso yung away nila Mang Ikong at nanay. Madalas ay sila rin ni tatay at aling Mimi na asawa ni Mang Ikong ang magkakwentuhan at nagbibigayan ng ulam. Sa paggawa at pagbebenta ng woodworks ni Mang Ikong ay pumapayag din siya na hulugan ng mga muebles. Mabait si Mang Ikong at kahit na halos 1 taon nang hindi nakakahulog sa kanya ang tao, basta maayos yung kausap ay pinagbibigyan niya. Ang pinakamatagal na naghulog sa kanya ay umabot ng 3 taon. Pero dahil tao naman daw kausap yung may utang, ay pinagbigyan ni Mang Ikong. Hanggang sa wakas ay matapos yon. Meron lang talagang isang natatanging balasubas sa mga customer. Sa lahat yata ng negosyo ay dinaranas ang ganoon. At hindi nakaligtas si Mang Ikong. Gaano man siya kabait at pasensyoso. 3 buwan nang hindi nakakahulog yung kumuha kay Mang Ikong ng mesa na gawa sa mulave. Pang-6 katao yon na pabilog. Naurat lang si Mang Ikong doon sa kumuha noon na itago na lang natin sa pangalang Nora. Noon daw kasing nakikiusap ito kay Mang Ikong na hulugan yung mesa. Ay napakabait kausap. Nakangiti pa at panay po at opo pa kapag kausap yung matanda. Tapos noong singilan na, ay nakadabog at nakasimangot ito kapag magbabayad. Pinalalampas lang daw ni Mang Ikong dahil daw baka lang hindi maganda ang gising. Kaso noong hindi na ito makahulog ay lalong gumaspang ang ugali. Pinagbibigyan pa rin daw ni Mang Ikong. Pero noong 3 buwan na hindi ito nakakahulog ay sininghalan pa si Mang Ikong at sinabihan na sabik sa kwarta para daw hindi babayaran. Gayong alam naman ng matanda kung saan ito nakatira. Marami pang sinabi si Nora, pero pasensyoso pa rin si Mang Ikong. Ang sabi ay kapag hindi pa nakahulog sa susunod na buwan ay hahatakin na yung mesa. At ginawa nga yun ni Mang Ikong.
First time sa kasaysayan ng pagtitinda niya ng muebles na may hinatak siyang gamit. Hindi naman daw nakipagtalo o nagsalita pa si Nora. Basta pinakuha sa mga tauhan ni Mang Ikong ang mesa at pagkalabas ay pinagbagsakan ng pinto ang mga ito. Sa sama ng loob ni Mang Ikong ay binenta niya sa napakababang halaga yung mesa. Si tatay ang kumuha noon at nilagay sa terrace namin. Kaso magmula nang mapunta sa amin ng mesa ay ayaw nang magpatulog ng aso namin na si Kiko. Tahol siya ng tahol habang nakasilip sa bintana sa may terrace. Kapag naman tinignan namin ay wala kaming nakikitang posible niyang kagalitan. Pero talagang nakatayo lahat ng balahibo niya sa likod at galit na galit yung mga angil niya. Tinali na lang ni tatay si Kiko doon sa may kusina para hindi na sumilip pa sa terrace. Mula noon ay nakatali na si Kiko sa kusina tuwing gabi. Pero bukod sa kakaibang inasta ni Kiko ay may kakaiba ring pinakita yung pusa namin na si Mel. Lagi siyang nakaupo sa barandilya ng terrace at nakatingin sa mesa. Talagang lumilipas ang maghapon na naroon lang siya at nakabantay. Pinagsawalang bahala lang namin yung mga kakaibang gawin ng mga alaga naming hayop hanggang sa dumating yung birthday ng bunso kong kapatid. Siyempre ay maraming tao sa bahay. Yung mesa na mulave bilang malaki nga siya ay siyang ginawang buffet. Nilagyan lang ng mantel na puti para mas presentable tignan. May mga bisita kami noon na may kasamang mga bata. Si Tita Edith na dala ang anak niyang edad 3 at si Ate Opal na kapitbahay namin na kasama yung 4 na taong gulang niyang anak. Biglang nawala yung 2 bata at hindi makita kung nasaan ang mga ito. Natataranta na ang lahat dahil malapit lang sa kalsada yung bahay namin at pinangangambahan na baka nakalabas ang mga yon. Hanggang sa tahulan ng tahulan ni Kiko yung mesang mulave. Pagtingin namin doon ay nakita namin yung mga maliliit na paa sa ilalim ng mesa. 3 pares yun ng mga paa. At nang iangat ang mantel ay nakita roon yung 2 nawawalang bata. Pero wala ang nagmamay-ari ng 3 pares ng mga paa. Tinanong namin yung anak nina Tita Edith at Ate Opal kung ano ang ginagawa nila sa ilalim ng mesa. Sabi ng 2 bata ay may kalaro daw sila roon na bata rin. Turo sila ng turo sa ilalim ng mesa. Naroon lang daw yun at nakatingin sa kanila. Kaya lang ay silang 2 lang ang nakakakita roon. Umuwi ng maaga sina Tita Edith at Ate Opal. Naging usapin tuloy ang mesa at ang sinasabi ng 2 bata na isa pang bata na naroon. Tinanong sina tatay kung saan yun nanggaling. At syempre pa ay tinuro si Mang Ikong na bisita rin namin. Sabi ni Mang Ikong ay hatak lang ang mesa at segunda mano naming nabili. Napag-usapan pa tuloy na baka kaya hinayaan ni Nora na hatakin ni Mang Ikong ang mesa dahil may kasama nga yung batang maliit. Bakit hindi na lang niya sinuli ng maayos? Sabi ni Mang Ikong. Tatanggapin naman daw niya uli kung may hiwaga nga ang mesa at ibabalik pa yung ilang porsyento ng bayad ni Nora. Kaya lang ay hindi naman ganoon ang nangyari. Sinusungitan pa raw siya at binabastos. May ilan tuloy na nagsabing baka kay Nora mismo nang galing ang batang nakita ng 2. Baka nilagay nito para makaganti kay Mang Ikong. May nagtanong kung posible kaya ang ganon. Walang nakasagot. Walang may alam kung pwede nga. Sina tatay at nanay naman ay binahagi rin ang tungkol sa naging gawin ni Kiko at Mel magmula nang mabili nila yung mesa. Kung saan-saan na nga napunta ang kwento hanggang sa matapos ang selebrasyon ng birthday ng kapatid ko. Ilang araw ang nagdaan at may dumating kaming mga bisita. Kasama sila ni tatay at pinakilala bilang mga paranormal experts daw na galing pa sa Bulacan. Pinakita ni tatay sa kanila yung mesa at ininspeksyon ng mga yon ang muebles. Ayon sa kanila ay hindi bata ang nasa mesa kundi isang nilalang na kung tawagin ay bugarot.
Malapad at bilog daw ang katawan noon at ang mga braso at binti ay payat at mahahaba. Maliit nga raw yun, pero hindi naman kasing liit ng toddler. Parang nasa 10 taong gulang na bata raw ang sukat at kadalasan ay alaga yon ng mangkukulam. Ang nakakapangilabot pa ay hindi raw yun normal na naninirahan sa mga kagamitan na gawa sa kahoy. Nasa gubat daw yun, pero hindi naman pumupunta sa mga kabahayan kung hindi ito intensyonal na tinanim doon. Ibig sabihin ay may naglagay ng nilalang na yon sa mesa. Sino pa nga ba kundi si Nora? At alam na alam namin kung bakit niya nilagay roon ang nilalang na yon, para makaganti kay Mang Ikong. Bilang alaga nga ng mangkukulam ang bugarot, ay pwede nito yung utusan na gawan ng masama ang mapuntahan nito. Kaya lang daw walang ginagawa sa aming pamilya yung nilalang ay dahil hindi naman kami ang intensyon nitong saktan, kundi si Mang Ikong nga. Mabuti na lang at ganoon lang ang nangyari at walang nasaktan sa amin. Pero napakasama pa rin ang ginawa ni Nora. Paano pala kung hindi namin binili yung mesa? Ang sabi ng mga eksperto ay baka nalugi na ang negosyo ni Mang Ikong o kaya ay nagkasakit ang mga ito. Bandang huli ay pinaalis nila tatay yung nilalang. Sinabi nila nanay kina Mang Ikong ang nalaman namin at galit na galit sila syempre. Hanggang ngayon ay patuloy ang negosyo nila Mang Ikong. Ang sabi ng mga anak niya na siya nang nagmamanage noon ay may alaga na rin silang elemento sa shop. Pero mabuting nilalang naman yun na pampaswerte nila. Magandang araw po sa mga kapasta natin dyan. Share ko lang yung kwento ng tita Rhea ko, Sir Neb. Noon daw kakasimula pa lang ng pamilya nila at isa pa lang yung anak nila. Medyo tight pa yung budget nila noon. Kaya si tita namamasukan na kasambahay. Pero hindi naman full time kasi nga maliit pa yung anak nila noon na si Kuya Anton. Minsan daw may pinapalabas na kahon yung may-ari ng bahay. Nung makita ni tita yung laman, nang hinayang siya kasi may mga laruan. Yung iba daw talagang maayos pa. Ang ginawa ni tita, hiningi niya yung mga laruan. Bibigay na lang daw niya sa anak niya. Pumayag naman yung may-ari. Basta yung matitira daw na hindi na magagamit ay itapon na para hindi nakakalat sa bahay. Pag-uwi ni tita, nilinis niya yung mga laruan. Tapos binigay niya kay Kuya Anton na 5 years old pa lang nung mga panahon na yon. Tuwang-tuwa raw si Kuya Anton kasi nga biglang ang dami niyang mga laruan. Nung mga sumunod na araw daw, may napapansin si tita sa anak niya. Para daw may kinakausap na siya lang ang nakakakita. Kapag tinanong naman daw niya, hindi sumasagot si Kuya Anton. Para daw may pumipigil sa kanya na magsalita. Isang gabi raw natutulog na sila nang maalimpungatan si tita kasi nagsasalita raw si Kuya Anton. Pagtingin nga niya, nagulat siya kasi gising yung anak niya. Tapos parang may kinakausap siya. Ang sinasabi raw ay ayaw niyang maglaro kasi matutulog na raw siya. Tumayo si tita. Binuksan niya yung ilaw tapos tinanong si Kuya Anton kung sino yung kinakausap niya. Sinagot naman daw siya. Sabi nananaginip lang daw siya. Kaya ang ginawa ni tita, pinatay na uli yung ilaw tapos natulog na sila. Kaso bandang 2:00 daw, nagising silang lahat pati yung asawa niya. Kasi yung mga laruan daw sa sala biglang pinagbabalibag. Ang ingay daw. Akala nga raw nila may nakapasok. Pero nung tignan nila, wala namang ibang tao. Pero ayun nga, nagkalat-kalat yung mga laruan. Doon na raw nagsalita si Kuya Anton. Sinabi niya na mula nung dinala ni tita yung mga laruan, nagsimula nang magpakita sa kanya yung batang maitim. Nakikipaglaro lang naman daw sa kanya. Kaso nakakatakot daw yun, lalo na kapag nagagalit. Sinasabihan pa raw siya na
huwag isusumbong sa mga magulang niya yung tungkol sa kanya. Takot na takot daw si tita nun. Ang ginawa niya kinabukasan, pinamigay niya yung mga laruan sa mga bata sa kabilang bayan. Bahala na raw sila kung malipat sa kanila yung agresibong kaluluwa ng bata na yon. Medyo pasaway si tita sa ginawa niyang yon, Sir Neb. Pero magmula naman noon ay hindi na nakita uli ni Kuya Anton yung batang maitim. Noon ngang kinukwento ni tita yon sa amin, nandoon din si Kuya Anton. Kahit daw bata pa siya noon, ay naaalala pa rin niya yung kwentong yon. Lalong-lalo na yung itsura ng batang maitim. Talaga daw nakakatakot. Kasi yung buong balat niya parang nababalutan ng itim na langis.